naman? Bakit ganyan dito? Makaligo kaya? Maliligo, gabing-gabi. Hayaan mo na. Naiinitan nga eh. Nagdala ka ng baril, ah. Ako magdadala ng baril? Sa banyo? Napapraning ka ba? Di siya napapraning. Medyo lang. Ilang beses na kasi itong naliligo. Pakiramdam niya, may naninilip sa kanya sa banyo. Eh, kaninong baril naman ang dadalhin ko? At meron ba nandito? Huwag kayo maingay. Kasi pinabaunan ako ng tatay ko ng baril. 45 yun. Yun yung lagi ginagamit ni FPJ sa mga pelikula niya. Talaga? May baril ka? Oo. Kabiling-bilinan kasi ng tatay ko na pagkaingat-ingatan ko daw ang pagkababae ko. Alam mo namang ayaw ako payalan ng tatay ko ng mag-dorm. Kaso ang layo sa amin. Mahal ang pambasahe. Di kaya ng tatay ko pamasahe pabalik-balik. Layo kaya, Pampanga? Biruin mo, Pampanga to Manila. Sakit kaya niya sa bulsa at saka palid yun, no? Eh, bakit? Ano ba trabaho ng tatay mo? At may baril siya. Dati siyang kriminal. Nagbago lang. Naging polis. Kaya ayun, hindi siya ngayon. Ito, dalhin mo na. Nasa ilalim ng unan mo? Bakit di namin nakikita yan dyan? Kayo maingay, walang lisensya yan. Sino yan? Carla? Krisha? Hello? Aray! Ang sakit! Aray.
nangyari, Bentong? Isa pa. 1, 2, 3. Taga. Ba't kasi di ba tayo tumawag ng pulis eh? Ayoko makulong. Maawa naman kayo sa akin. Ayoko makulong. Hindi ka makukulong, okay? Di ba sabi mo, hindi mo naman sinasadya at saka sa dorm lang yari yung krimen. Eh, trespasser yan si Bentong eh. Alam ko pag gano'n, hindi ka talaga makukulong. Pumatay ka, kaya makukulong ka. Anong pinagsasabi mo? Eh, kung may dahilan ng lahat ng to. Kung makukulong ako, kasama kita. At baka nakakalimutan mo. Walang lisensya ang baril mo. Dapat kasi, ingatan mo yung baril. Hindi yan basta-basta pinuputok. Nadulas nga ako, di ba? Kaya biglang pumutok. Ang ingay sa labas, tapos tinatanong ko kung kayo ba yun? Hindi naman kayo sumasagot. Inisip ko, baka yun yung naboboso sa'yo pag naliligo ka. Ibig mo bang sabihin, si Bentong ang namboboso sa atin? Sa tingin ko, hindi magagawa yun ni Bentong. Mabuting tao si Bentong. Di ba kayo naniniwala na mabuting tao si Bentong? Oo, pero minsan may pagkamanyak din yan si Bentong. Ano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin? Pag bumibisita siya sa door, tinatapik niya yung puwet ko. Yun lang, manyak na. Minsan, pag bagong ligo ako, tititigan niya ako ng malagkit. Yun lang, manyak na. Noong isang linggo, nagre-review ka nun eh. Inaamoy niya yung buhok mo. Nagbabasa ka ng libro nun eh. Tapos, nasa likod mo siya. Nakita ko talaga, inaamoy niya yung buhok mo. Alam ko yun. Pero, hindi nangangahulugan na manyak siya. Magalang siya sa atin lahat, di ba? Kapag may problema tayo sa chemistry, siya yung tumutulong sa atin. Di ba kapag tinatamad tayo, siya yung naglilinis ng dorm natin. Eh bakit nga siya pupunta doon ng alas 12 ng gabi? Hindi nga siya kumatok eh. Kasi, magtatanan sana kami kagabi. Magtatahanan kayo? Kailan ba? Kailan ba? 1 week na kami. Higpit-higpit kasi sa akin yung padre ko. Buong buhay ko, lagi ko na lang siya sinusunod. Gusto ko nang lumaya. Si Bentong lang nag-offer sa akin ng kalayaan. Walang hiya ka talaga eh, no? Pati si Carla pinatulan mo? Wala kang awa sa mga babae. Hindi ba ako papatol-patol? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Carla. Mahal kita. Kaya ayokong nasasaktan ka. Nangako siya sa akin na hindi niya ako sasaktan. Nung nangako siya sa'yo, sinaktan ka na niya. Ibang lalaki si Bentong. Hindi siya katulad ng karamihan. Ginawan pa nga niya ako ng tula eh. Pag-ibig ko sa'yo ko lang ibibigay. Pagkat ikaw lang ang tanging kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita kamahal. Tanga! Kanta yan! Kanta yan ng The Flippers! Kanta ba yun? Eh, ano naman kung kanta yun? Huwag kang nga tanga, Carla. Di ako tanga, umiibig ako. Eh, umiibig ka nga sa maling lalaki.
Tama ang lalaking iniibig ko. 1 taon na kami. Di mo ba alam? 1 taon ko ng boyfriend yung patay na gagong yan, oh! Di ako naniniwala. Kaibigan kita, Carla. Kaya maniwala ka sa akin. Alam nyo, magsitigil na kayong dalawa. Ngayon na-realize ko na dapat na talaga mamatay to eh. Itong pinag-aagawan niyong to. Eh, kahit gago naman siya, hindi siya karapat-dapat na mamatay. Ito ha, buntis ako, 2 buwan na. At ang patay na yan ang ama. Aray! Yun to? Nasaan ako? Nasaan tayo? Bakit ako nandito? Bakit nandito kayo? Ang naaalala ko, may narinig akong putok ng baril. Nagulat ako at ay matay. May naalala ko. Talaga? Wala ka na ibang naalala? Eh, yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi mo na rin naaalala? Hay! Bumalik ka dito! Hayop ka! Hay! Allah! Okay mo ba? Wisit! Pulis! 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 Ayun, may bago na naman kami anak. Asipag talaga. O, ano yun? May bakta po dun! May bakta po! Bakta ba ka mo? Opo! Toto, niloloko mo ba Hindi kami? po may impacto po talaga dun! Chief! O ilan o? Hirap na hirap kami dito. Anak ng... Lalaki namang damulag. Isang batang paslit, hindi nyo pa maareglo. Parang inigilabutan na kami sa sinasabi ng bata eh. Saan nyo na ba napulot yung batang yan? Sa simenteryo, siya po pala yung bata nagnakaw ng manika ng kapitbahay ng mayaman. Gawin ba? Ilan taon na yung bata? Agin daw, tinanong namin yung pangalan, sabi, impacta daw. Tinanong namin kung saan natira, sa impyerno daw. Tapos tinanong namin kung sino yung tatay, demonyo, at yung nanay, demonya. At nagdiwala naman kayo. Chief, parang totoo po sinasabi lahat ng bata. Gago. Iya? Anong pangalan mo? Impacto ho. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko'y demonyo at ang nanay ko'y demonya. Saan kayo nakatira? Sa impyerno ho. Maaari mo bang ituro ko saan iyon? Opo. Sige. Puntahan natin ni Ilano. Samahan mo ako.
Best ng buhay ito. Ano ba naman yan? Pagod na pagod ka sa trabaho. Wala kang makain! Impyernong bahay ito! Hoy, demonyo. Huwag kang manisi dahil hindi ka na nang uwi ng sweldo sa bahay. Lahat ginagastos mo sa sugal at alak! Uupakan kita, di ba uto ka? Walang yak! Dito ka! Pumapalag ka pa! Ito sa'yo! Wala kang kwentang babae! Inay, tama na po! Nandito ka na palang impacta ka? Saan ka na naman galing? Anak ng tupa naman yan, oh. Pa-impacto pa kayong nalalaman. Tara na. Inaabala niyo ako eh. Baka isipin mong hindi ako nagpapakatao sa naging desisyon ko. Sige, tatanungin kita at sagutin mo ako ng may katapatan. Anong meron si Fred? Bakit mo siya inibig? Di siya katulad ni Dante. Malayong malayo si Fred kay Dante. 1 taon mo pa lamang siyang kilala. Sa akin ay sapat na yun para lubusan ko siyang makilala. At lubusan kong makilala ang pagkatao niya. 5 taon ang inuhol ko kay Dante. Subalit kulang pa yun para makita ko ang tunay niyang kulay. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Dante. Si Dante ay kapareho rin ng ating ama. Pare-pareho sila. Para silang aswang. Sa laman lamang sila nabubuhay. Kaya kahit ang nararamdaman ko ay baliwala na sa iyo, ate, Ilang oras pa. Kailangan mo nang magdesisyon, Vanessa. Kung mabubuhay ka o mamamatay ka.
Alam mo, iniibig ko si Fred. Bakit siya pa, ate? Alam mo kung ano ang pakiramdam, Vanessa. Kaninang madaling araw, dinalaw ako ng panginginig. At alam kong ito na ang hudyat ng pagpapalit ng ating pagkatao. Si Fred ang una kong nakita. Palalayain ko siya, ate. Nakikiusap ako sa'yo. Umanap na lang tayo ng iba, ate. Wala nang panahon! 100 taon na tayong magkasama. Alam mong pinipilit kong magpakatao. Pero alam natin na ang pagkain ng daga, o aso, o kalabaw, ay hindi sapat upang mabuhay tayo. Isang sumpa ito na kailangan nating tanggapin. Huwag tayong magpakamatay dahil sa isang lalaki. Naintindihan mo ba ako, Vanessa? Kailangan natin kumain na ng tao. Kaya kong magsakripisyo para sa pag-ibig. Kaya kong mamatay para sa pag-ibig. Vanessa, Mahal kita, Fred. Kaya kong isakripisyo ang aking buhay para sa'yo. Hindi ko alam po ano nangyayari. Pero gusto kong malaman mo. Kaya kong isakripisyo ang sarili ko para sa'yo. Ang pagmamahal ko sa'yo, Fred, ay maaari kong kamatay. Ngunit masaya kong tatanggapin ang kamatayan kung ikaw ang dahilan.
Naniniwala ka ba sa aswang? Ako ang rumunggab sa'yo kanina. 2 taon na kaming hindi nakakakain ng tao. Nagtitiis kami sa aso, sa baboy, sa baka at sa kambing. Pero mahirap magpakatao. Kung talagang mahal mo si Vanessa, kung talagang mahal mo ang kapatid ko, handa kang isakripisyo ang buhay mo para sa kanya. Handa kang mamatay para sa kanya. Mahal ka ng kapatid ko. Ayaw niyang magpahid ng langis para mabuhay ka. Mahal ka ni Vanessa. Ganun ka rin ba? Iniibig ko ang kapatid mo, Lydia. Handa ako isakripisyo ang sarili ko para sa kanya. Tama ka! Ang pag-ibig ay isang sakripisyo. Paano ba manakot? Ano nga ba ang regalos ng isang malasang horror story? Paano ang isang tawag sa telepono ay nakapatay ng maraming inosenteng buhay doon sa pelikulang daro? Kailangan mo siguro maging isang demonyo para magawa yun. Papatay ka sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Paano ba makakakilang sa buhay ang salamin ng telepono?
Paano ba manakot? Mga bang regalos ng isang malasang horror story? Kailangan mo sigurong maging isang demonyo para magawa yun. Papatay ka sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Hello? Hello? Ikaw ba si Lisa Tibayan? Yes? You speak me? Lisa, huwag kang titingin sa likod mo. Dahil sa oras na lumingon ka, makikita mo ang papatay sa'yo. Usok na binibigyan ko ng libreng trip sa bawat eskinita ng aking lamang loob. At wala namang idinudulot kundi ang pagpapaginawa sa isang adiksyong usok din naman na may dulot. Ang tao, malimit niyang lokohin ng kanyang sarili. Mahilig siyang manood ng horror movies. At natutuwa siyang takutin ng sarili. Magbababad sa sinihan, bibili ng DVD, tatakutin niya ang sarili. Ngunit ang totoo ay takot na takot siya sa multo. Para ding paninigarilyo. Paano ba manakot? Ano nga ba ang rekados ng isang malasang horror story? Isang karakter na sugo ni Lucifer. Parang si Freddy, parang si Jason. Isang nilalang na pumapatay ngunit di namamatay. Parang si Sadako. Malalim ang galit. Malalim ang galit, madugo ang paghihiganti. Malupit ang pamamaraan. Saan ka nagmula? Anong dahilan ng iyong pananakot? Lumalabas ka sa gabi at nananakot dahil may dahilan ka upang gawin ito. Ano ang iyong dahilan? Hindi pwedeng wala. Mawawalan ng saysay ang kwento. Lahat tayo may dahilan sa mga ginagawa natin. Masama man yan o mabuti. Dahil kung wala na tayong pinagkaiba sa baliw. Siguro, pinahirapan ka nung nabubuhay ka pa, no? Lahat ng hirap, dinanas mo. Pinagsungitan ka ng iyong ate. At ngayon, bumangon ka muli mula sa hukay para gantihan ng iyong ate Lisa. Ano ba manakot? Mga
nga bang regalos ng isang malasang horror story? Hello? Lisa, huwag kang titingin sa likod mo. Dahil sa oras na lumingon ka, makikita mo papatay sa'yo. Hello? Hello? Hello, Jim? Jim, hello? Hello, umalis ka na dyan. Papunta na siya dyan. Bilisan mo. Hayop ka? Saan ka pupunta? Alam mo naman may utang ka sa akin ah! 5 buwan ka na hindi nagbabayad? Iwas ka ng iwas? Leche ka? Buwisit ka?